Maraming Pilipino ang pinipiling magbakasyon sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas dahil ang mahal daw bumiyahe rito. Pero may paliwanag po dyan ang ilang eksperto. Nakatutok si Bernadette Reyes. 17 magkakaanak mula lolo't lola hanggang mga apo kung bumiyahe ang pamilya ni Maxine. Pero mas napapadala silang magbakasyon abroad sa halip na sa Pilipinas. For example, pupunta ako ng Bangkok. Before, nakuha namin siya ng 11 round trip. And Siargao, like one way, 10 to 15. So parang sa ticket price pa lang, maano ka na, parang masastop ka na. Ganito rin ang napansin ni Jad nang ikumpara niya ang gastos na magbakasyon sa Korea at Siargao. Yung last na binisit ko, Siargao, and then yung expenses medyo kung hindi magpapantay, parang minsan mas mahal pa locally. Ay, minsan mas mura pa talaga, siguro mga 5K cheaper, ganyan. We buy the seats ahead of time, normally a year ahead. So that's why we can sell it at a very affordable price. For Da Nang, Hanoi, Sapa, we have prices ranges from 28,000 to 30,000, all inclusive. Around mga 5,000 to 6,000 po siya in a day. Samantala sa Batanes, sumaabot sa 30,000 pesos ang budget para sa mas kakaunting araw ng bakasyon. Ayon sa PTAA, samahan ng mga travel agencies sa Pilipinas, may mga destinasyon sa Pilipinas na mas abot kayang magbakasyon. Pero may maaari pa rin daw gawin para mas mapababa pa ang presyo. If you will compare that to Basco or mga destination na talagang mahal because may infrastructure challenges tayo dyan. If you go to Boracay, to Cebu, Bohol, Iloilo, Bacolod, Ilocos, ito yung mga destination sa Pilipinas na may capacity sa malaking aircraft. So, ang mangyayari doon is mas mababa yung presyo ng pamasahe noon. Nauna nang sinabi ni DOT Secretary Cristina Frasco, ang solusyon ay dapat pangmatagalan. The solution always seems to be a long-term one. We either reclaim, we either extend the runway, or have to construct facilities that will address this problem, not now, but in the years to come. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.